Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan ay pag-uusapan po natin. Ito na naman po mga kasinungalingan, pagpapapogi, mga kahambugan ng mga Duterte. Lalong-lalo na po itong kapatid ni Sara Duterte na si Basti Duterte, na kung saan po ay sa itsura pa lang, kahit hindi na po natin imbestigahan, kahit hindi na natin alamin, kitang-kita naman po na adik po itong taong ito. Kitang-kita naman po dahil sa pangangatawan pa lang, pagsasalita pa lang, kitang-kita na po maging sa kanyang mga marka o sa kanyang mga tato, na kung saan yung kanyang mga itinatato ay kadalasang itinatato din ng mga taong bangag. Ngayon, gusto ko lang po pag-usapan natin ito pong kasinungalingan ng mga Duterte, lalong-lalo na po nitong ni Basti Duterte. Balita po kasi mga kababayan na ito daw si Basti Duterte ay nagpadala daw ng eroplano papunta ng ibang bansa na kung saan ay mayroon pong nagaganap na gera. Ngayon, pinapakalat po ito ng mga DDS para lang sabihin na mas magaling yung mayor ng Davao kaysa sa presidente ng Pilipinas. Alam niyo mga kababayan, unang-una, hindi po basta-basta o pwedeng mangyari yung sinasabi nila o pinapakalat nila na nagpadala daw ng eroplano etong si Basti sa ibang bansa na kung saan ay may nagaganap na gera, na kung saan ay naiipit sa gera yung ating mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, kung ang presidente nga natin mismo ay hindi basta-basta inuutos o hindi agad padalos-dalos na nagpapadala ng eroplano sa ibang bansa para lang i-rescue ang ating mga kababayan, dahil meron po siyang mga iniisip at meron siyang ikinukonsidera. Kasi madali naman talaga magpadala ng eroplano dun sa bansang yon kung saan meron pong naiipit na mga Pilipino sa hidwaan ng magkakaibang bansa. Pero hindi po yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo dahil una, pagpalagay na lang natin, sumakay sa eroplano yung mga kababayan natin. Dadalhin pabalik dito. Ang tanong, makakabalik ba? Ang tanong, makakabalik ba? Natural, 50-50. Dahil unang-una, pagka ganun, syempre, pagkakataon na ng kalaban yan para makaganti sila. Pwede nilang gawin na tirahin sa taas yung eroplano. Hindi naman po kasing bilis ng jet ang eroplano para makailag ng ganun-ganun na lang. Ngayon, kung halimbawa totoo man na nagpadala nga si Basti Duterte ng eroplano, bakit napakaraming mga Pilipino ngayon sa ibang bansa o dun sa bansang yon na nag-aabang? Hanggang ngayon, ilang araw na sila nag-aabang? Siguro mga 3-4 na araw na. Kasi yun ang pinapakalat ng mga DDS di nag-abang naman ngayon yung mga Pilipino na natotolongges, napapaniwala ng mga Duterte. Anong nangyari ngayon doon? Tenga sila. Sa ginawa nilang pagpapapogi, lalo tuloy na galit yung mga Pilipino. At hindi lang yung mga Pilipinong ayaw sa mga Duterte, pati yung ibang mga DDS, dahil pati sila pinaasa. Siyempre, pinakalat ng mga DDS excuse me po, na may eroplano daw na pinapunta doon sa area na kung saan sa bansa na yon na kung saan ay mayroong gera. Tingnan mo, hindi nila iniisip na sa bandang huli kasiraan pa rin nila o kasiraan para sa kanila ang ginagawa nila. Di ba? Ngayon, Mayor Basti Duterte, nasa na yung eroplano mo? Magaling ka, di ba? Sa tingin mo naman ba sasakay yung mga basta-basta na lang pasasakayin
yung mga Pilipino doon kung sakaling nandun na yung aeroplano mo? Hindi, kasi le-lecturean ka pa o baka nga kasuhan ka pa eh. Kasi hindi mo naman trabaho yun eh. Hindi ka pwedeng mag-overpower sa mas nakakataas sa'yo. Oh, di ba? Eh tsaka imposible naman para sa akin na ma-rescue niya yung mga kababayan natin sa ibang bansa. Eh kung yung mga kababayan nga nila kababayan nga natin doon sa Davao City na lumalangoy sa baha, hindi nga ma-rescue ng mga Duterte. Yun pa kayang mga kababayan natin na nandoon at naiipit sa gera. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang, sa umpisa pa lang nung nalaman ko to, nung napanood ko, natawa na agad ako. Ang una ko na lang agad na pinagbasihan, teka, kung yung mga mahihirap nating mga kababayan nga doon sa Davao mismo, sa Davao City ay hindi nila nare-rescue. Yung mga kababayan nating namamatay sa baha dyan sa Davao City ay hindi nga nila nare-rescue. Yung mga kababayan pa kaya natin sa abroad. 'Di ba? Kaya kung tatanungin ninyo mga kababayan, para lang po sa akin, ito mensahe ko lang po kay Mayor Basti Duterte. Bago ka maggaling-galingan katulad ng ate mo, bago ka magmarunong-marunungan, siguro pakitaan mo muna kami ng gilas, no? I-rescue mo muna yung mga biktima ng droga diyan sa Davao City dahil ang balita ko laganap ang droga ngayon diyan sa Davao City. Akala ko ba kaya hinahangaan kayo dahil sa galit na galit kayo sa droga? Huwag mo sabihin na yung paglaganap ng droga sa Davao City kagagawa ni PBBM. No. Kahit pagpalagay natin kagagawa ni PBBM. Akala ko ba kontrolado ninyo ang Davao City? Tila baliktad yata. Ang nakakahuli ngayon ng sandamakmak ng mga adik dyan sa Davao City yung mga tao ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ang balita pa, itong mga taong ito na nahuhuli o nahulihan ng droga ay mga alipin, mga tao, mga tuta ng mga Duterte. Di ba? Kaya para sa akin, ito mensahe ko lang sa iyo, Basti Duterte. Bago mo iligtas yung mga kababayan natin sa ibang bansa, siguro unahin mo munang iligtas yung mga mahihirap na mga kababayan ninyo o kababayan natin dyan sa Davao City na pagala-gala, walang damit, walang sapatos, walang tirahan. Siguro yan na muna una mong sagipin, mas malapit-lapit sa iyo di ba? Sagipin mo yung mga kabataan na hindi nag-aaral, yung mga kababayan mo na naghihirap dyan sa Davao City. Kasi sa totoo lang mas nakikita ko mas ang nagliligtas sa kanila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa totoo lang kundi nga dahil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Walang mga sariling bahay at lupa yung karamihan ng mga mahihirap diyan. Kaya ito isa lang ang masasabi ko mga kababayan. Siguro kaya sila nagpapalabas ng mga ganong mga kwento. Siguro gusto nila magpasikat. Pero hanggang dyan lang naman sila ang magpasikat. Pero hindi sila sisikat sa kabutihan. Sisikat sila sa paggawa ng fake news. Sisikat sila sa mga kayabangan. Ganun naman Tignan niyo yung estilo ng mga Duterte. Yung magkakapatid na yan. Iisa yung estilo. Iisa yung diskarte. Puro hambog. Puro mga walang kwenta yung sinasabi. Wala namang mga nagawa. Wala namang mga utak, wala namang mga silbi o wala namang naiambag na malaki sa ating gobyerno. Ang kanila nang namang nagagawa ay puro pagnanakaw, puro panloloko, puro pagkabig ng pera mula sa taong bayan. Yan lang, diyan sila magaling. Hindi tayo naninira dito. Sinasabi ko lang po mga kababayan ng katotohanan dahil yan po ang totoo na nakikita ko. No? So ngayon, sa mga kababayan po natin sa abroad, pasensya na po kayo kung kayo po ay napaniwala po ng mga Duterte, lalong-lalo na po itong ni Basti na nagpadala siya ng eroplano. Alam nyo, gusto ko lang pong i-explain sa inyo, no? Lalong-lalo na sa mga nanonood sa atin sa ibang bansa, hindi po basta-basta kasi na kahit gustuhin man ng ating Pangulo na kunin kayo, sinasaalang-alang din po niya. Kasi halimbawa, nandiyan kayo, ipagpalagay na natin mayroong iba sa inyo pero wag naman sana
Huwag naman sana paintulot ng Diyos. Kasi iniisip ng ating Pangulo, kung sakali man na magkaroon talaga ng hindi magandang dyan, sitwasyon, at least, mabibilang lang sa daliri, yung pagpalagay na lang natin, masusugatan. Kasi pag kayong lahat ay kinuha agad, at nasa ere na kayo, at pag tinira kayo, 100% walang mabubuhay sa inyo. Kaya pinag-iisipan pong mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung ano ang mas maganda. Kung ano ang mas maganda na dapat gawin para ni isa sa inyo ay walang masugatan. Ang lahat sa inyo ay maging secure. No? So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, patuloy po tayo magsasalita at talagang tayo po ay sasalungat sa mga kasinungalingan po ng mga kalaban natin na nagbibigay po ng mga mali-maling mga mensahe o mga fake news. No? So, hintay lang po kayo, wag po kayo mag-alala at kayo po ay pinapanalangin ng sambayan ng Pilipino. Kami po ay narito, kami nananalangin ay para po sa inyo. At sa mga Duterte naman, dito kay lalong-lalo na kay Baste, ayusin mo muna yung buhay mo, kapatid, bago ka magyabang. I-rescue mo mismo yung sarili mo. I-rescue mo, Baste. Kasi yung sarili mo mukhang kitang-kita, pabaya ka sa sarili mo. No, masyado ka nang lulun sa droga. Masyado ka nang halata na bangag ka. I-rescue mo muna yung sarili mo. I-rescue mo muna yung ate mo. I-rescue mo muna yung si Paulo Duterte. I-rescue mo muna yung mga kalyado ninyo na malapit ng makulong. Bago kayo umano dyan ng kung ano-ano. So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, tayo po'y patuloy na maglilingkod sa taong bayan. Araw, oras, gabi, umaga, basta't meron po tayong load. No? Pero doon po sa mga kababayan natin na gusto pong tumulong, dahil alam niyo naman po ang buhay, kaya minsan hindi po agad ako nakakapag-vlog dahil nga po sa, alam niyo na, di ba? Alam niyo na ang sitwasyon. So ganoon pa man, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.